nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula pa'y nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila sa kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan yun? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit, hindi gayon sa pasimula. Kaya't sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, ay nangangalon niya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nangangalon niya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng ating pagtitipon at tayo'y naririto sapagkat tayo'y mahal ng Diyos at mahal natin ng Panginoon. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Marahil ang iba po sa inyo, hindi ako kakilala sapagkat hindi ako nagkakamali sa regular na Biyernes. Itong una na ako'y nagmisa ng 5 ng umaga. Kadalasan ako po ay alas 6. Ako po si Father June, ang inyo pong kura
at rektor dito po sa Quiapo. At kinalulugod kong makita po dahil alam ko mga suki kanya-kanyang misa yan. Kayo alam ko ang suki ng alas 5. Kaya hindi tayo o bihira tayong nagkikita. Kaya natutuwa po ko na magkaroon ng pagkakataong magdiwang ng misa sa alas 5 para rin po makaniig kayo. At sa katunayan, kaya rin ako napaaga ay mamaya po ako ay pupunta naman po sa Bicol, sa Albay, kasama ang ating mahal na pong Jesus Nazareno upang dalhin po doon dahil magpipiesta po doon ang Nuestra Señora de Salvacion sa Coroan, sa Albay, ang patrona ng Diocese ng Legazpi, at kanilang hiniling na dumalaw doon ng ating mahal na pong Jesus Nazareno upang ipabatid din doon sa mga deboto. Marami po tayong mga debotong taga Bicol, kaya natitiyak ko ay mainit mamaya ang pagtanggap nila sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. At saan man po yun tayo dumako, ramdam na ramdam natin. Kaya nga nandito kayong lahat. Maagang maaga pa lang, iba sa inyo, malayo pa ang pinanggalingan. Bagamat mahirap pumunta dito, masikip, iba kailangan ng tumayo. Mamaya hanggang labas na yan. Pero walang makapipigil sa atin upang makita siya, upang makita niya tayo, sapagkat pinaniniwalaan natin higit sa lahat ang nag-uumapaw niyang kabutihan at katapatan. Amen? Ang naniniwala na ganoon kabuti at katapat sa kanila ang mahal na pong Jesus Nazareno, pumalakpak nga ng mas malakas. Meron daw isang teacher na nagtanong sa kanyang mga estudyante, bakit kailangang tahimik sa ospital? Nagtaas ng kamay yung isang bata. Sabi niya, Ma'am, kasi po kailangan tahimik. Maraming may sakit. Tama, sabi ng teacher. Maya nagtanong uli siya, bakit kailangan tahimik sa library? Ma'am, kasi marami ang nag-aaral, kaya dapat tahimik. Correct. Bakit kailangan tahimik sa simbahan? Ma'am, kailangan tahimik sa simbahan dahil maraming natutulog. No? Ayan, di ko alam. Kala nyo maraming nagdadasal, no? Tingnan nyo katabi nyo nga kung gising pa, no? Kaya huwag kang maingay, baka magising. No? Pero tayo, bakit tayo hindi dapat manahimik? Siguro nga tahimik ang simbahan. Pero ang tunay na Kristiyano, hindi dapat nananahimik. Hindi tayo pwedeng manahimik, hindi kayo papigil, sapagkat sabi ko nga, gano'n na lang katapat ang Diyos. Tapat. Kung mailalarawan natin, anong uri ang pag-ibig ng Diyos? Anong uri ang pag-ibig ni Jesus Nazareno? Tapat. Dahil nga sa katapatan, hindi sarili ang inuuna. Hindi ka magiging tapat kung sarili mo ang uunahin mo. Ulitin ko po, pag sarili mo lagi ang uunahin mo, mahihirapan ka talaga maging tapat. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, yung mga Pariseo, sinisilo si Jesus Nazareno at sinasabing, pwede naman maghiwalay yung mag-asawa, pinayagan naman ni Moises. Pwede naman ng diborsyo. Pwede naman papalit-palit ng asawa. Pero sabi ni Jesus Nazareno, hindi. Sapagkat ang pagmamahalan ng mag-asawa, at sa bandang huli sinabi niya, hindi lang sa mag-asawa, may mga taong hindi mag-aasawa, katulad po naming mga pare at madre. May mga taong piniling maging single. Pero ang lahat ng mga ito, lahat tayo, tinatawag pa rin maging salamin ng pagmamahal ng Diyos.
At ano raw ang pagmamahal ng Diyos? Sabi ko kanina, tapat. At bakit? Paano naging tapat? Dahil hindi sarili ang inuuna. Hindi ba't ganyan ang pagmamahal ni Jesus Nazareno? Kaya nga, naaakit tayo sa Kanya. Kaya nga, gano'n na lang kalakas ang debosyon natin sa Kanya. Kaya nga, tiwalang-tiwala tayo sa Kanya. At dumudulog tayo sa Kanya sapagkat alam natin nag-uumapaw ang Kanyang pagmamahal. Dahil kailanman hindi sarili niya ang inisip niya. Kung sarili niya ang inisip niya, baka hindi na siya bumaba mula sa langit. Ang sarap-sarap na ng buhay niya sa langit eh. Anak ng Diyos. Nakaluklok sa kanan ng Ama. Pero bakit siya naging tao? Bakit siya pumayag pasanin ng krus? Bakit siya nagpakahirap at namatay? Dahil hindi sarili niya ang inisip niya. Ang inisip niya ang ating kaligtasan. Kaya nga kumpiyansa tayo sa Kanya. Alam natin hindi siya maramot. Alam natin maawain siya. Alam natin pag humingi tayo ng tawad, patatawarin niya tayo. Alam niya pag humiling tayo ng tapat at bukal sa kalooban, ipagkakaloob niya sa atin. Sapagkat ang pag-ibig niya ay tapat. Sapagkat ang lagi niyang isinasaalang-alang, hindi ang kanyang sarili. Kaya nga mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. Sana buksan natin ang puso natin para yung nag-uumapaw na pag-ibig galing kay Jesus Nazareno umagos sa atin. Sana mamaya kung papaano natin tinataas yung kamay natin pag nagwiwisik ng banal na tubig at gusto natin mabasa, gusto natin mabasbasan, hangarin natin na yung pag-ibig ni Jesus Nazareno, yun yung dumaloy sa buhay natin para sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong pamilya, sa iyong opisina, sa inyong samahan, sa iyong buong buhay, ang katapatan niya, ang pagmamahal niya, ang siyang mamayani. May asawa ka man o wala, pare, madre, maging bukas sapagkat yan ang pagtawag sa atin. Kaya nga, sabi ni Jesus Nazareno, ang makatatanggap lang nito ay yung pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat ang ganung uri ng pag-ibig, tapat at hindi makasarili, hindi nanggagaling sa atin lamang yun. Hindi mo gugustuhin lamang yun. Hindi mo magagawa lamang yun. Yun ay biyaya ng Diyos. Kung nahihirapan ka ngayong magpatawad, nahihirapan ka ngayong maging tapat sa asawa mo, nahihirapan ka ngayong gumalang sa magulang mo, nahihirapan ka ngayon magsakripisyo sa pamilya mo, buksan mo ang puso mo at hilingin mo sa mahal na pong Jesus Nazareno, ibuhos niya sa iyo ang kanyang pag-ibig. Buksan mo. Maging bukas ka lang. Sapat na yun. Siya na ang magbubuhos ng kanyang biyaya. Kaya nga ang tawag daw nga sa pag-aasawa, sa pagpapari, pagmamadre, at pagiging single blessed, bukasyon. Bakit bukasyon? Ito'y pagtawag, boka. Pagtawag galing sa Diyos. Biyaya ng Diyos. At sabi ko nga kanina, bukas. Buksan mo lang ang puso mo ng tapat. Bahala na ang Diyos sa iyo. Pagdasal natin ang bawat isa na tayo'y maging tapat sa ating bukasyon. Pagkaloob sa atin ng biyayang ito. Kaya sama-sama po tayo magdasal. Tingnan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto na naman kami, inyong mga alagad, nagmamahal sa inyo. Sa tuwing nakikita namin kayo, naalala namin ang katapatan, ang nag-uumapaw na pagmamahal ng Diyos.
na hindi sarili ang iniisip. Kaya nga't kami tumatanaw ng utang na loob. Kaya nga't binubuksan namin ang aming puso sapagkat hindi namin matutularan ang pag-ibig na yan sa ganang amin lamang. Kaya nga't mahal na pong Jesus Nazareno, pagpalain niyo po ngayon ang mga mag-asawa, lalong-lalo na yung hindi nagkakaunawaan, yung mga natutukso, yung mga nadarapa, lalo na sa pangako ng katapatan. Tulungan niyo po ngayon ang mga pamilyang dumadaan sa pagsubok, lalong-lalo na dahil sa kahirapan. Tulungan niyo po kami kapag kami nalalayo sa inyo dahil sa kasalanan. Nais naming maging tapat katulad niyo, kaya't binubuksan namin ang aming puso at kalooban upang ang iyong pag-ibig at biyaya ay dumaloy sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen.